So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sinasabi ko naman sa inyo mga minamahal, basta talaga DDS man yan na vloggers or DDS na mga senators, wala talaga yan yung tinatawag na transparency or accountability. Well, ano pa nga ba nga asahan natin dahil yung kanilang patron, yung kanilang amo na si Diggs at itong si Sara Duterte ay mga fake news peddlers din. So, ano pa nga ba yung aasahan natin sa kanilang mga senador? So, tingnan nyo to mga minamahal. Yan, nakikita ninyo? 2025 senatorial aspirants who have become sources of mis and disinformation. O yan laging napafact check mga minamahal. Si Bato de la Rosa, nangunguna. Wow, ito talaga yung deserve mong top 1, Senator Bato de la Rosa. Hindi yung makasama ka doon sa top 12 sa, di ba? Mga minamahal sa senatorial aspirant sa mga survey. Ito yung deserve mo na spot doon sa disinformation and misinformation. So, basahin natin mga minamahal. Sabi dito, Senator Bato, nangunguna sa senatorial bets na nafa-fact check versus fake news ng Vera Files. Nangunguna sa Senator Ronald Bato de la Rosa sa listahan ng Vera Files ng mga senatorial candidates na nafa-fact check kontra misinformation at disinformation simula April 2016, kasunod sina Senator Amy Marcos at Bongo at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at si Tito Soto. Hindi natin yan sure. Pero sa mga nangunguna naman mga minamahal, puro mga DDS. Pansinin ninyo, puro mga DDS. Tapos ito pasok po sa mga survey, si Bato, si Go, tapos itong si Rodante Marcoleta. Di ba dapat yung ipinapasok natin mga minamahal, ito, si Benhur Abalos. Di ba? Kasi kung usapan lang din naman ng droga, yung pinag-uusapan natin mga minamahal, abay, naalala ninyo, itong si Benhur Abalos ay nakapag-seize ng humigit kumulang 13.3 billion doon sa Batangas. Natatandaan ninyo yun mga minamahal? Yung meron pong passenger na nahuli na dakip na mga pulis na meron pong dalang humigit 2,000 kilos, 'di ba? Na allegedly illegal drugs weighing, 'di ba? So ngayon basahin natin tong balitang to. Yan Yan mga minamahal. Basahin natin 'yan. 13.3 billion shabu seized in Batangas. Shabu with an estimated street value of 13.3 billion was seized at police checkpoint in Alitagtag, Batangas yesterday morning. The illegal drugs weighing around 2 tons or 2,000 kilos were loaded in a passenger van that was pulled over by police in Barangay Pinagkurusan. So, Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos said this could be the last major drug haul in the country. So, panghawakan natin yan mga minamahal. The last major drug haul. Ngayon, ang punto dito, haul. Ngayon, ang punto dito mga minamahal, alam nyo, hindi, tawag dito, hindi mapamis lang. Paano ba yung paglalarawan nun sa Tagalog? Hindi ginamit ni Benhur Abalos yung kanyang pagiging DILG para lamang na magpasikat like, oy, ako naging DILG ako, tingnan nyo, ito yung mga nahuli ko, iboto nyo akong senador. Hindi niya ginamit yung fame niya nung siya ay sekretary ng DILG. Hanggang sa tumakbo na siya ng pagka-senador, never niyang ginamit yung, DILG ako, ganito. Never niyang in-emphasize yun. Not unlike dito kay Bato de la Rosa, ng PNP chief ako, ganito, ganyan. Diba, nagbubuhat ng mga sariling bangko. Tingnan nyo si Benhur Abalos, tahimik lang pero kumikilos. Yan yung gusto natin sa mga senador, mga minamahal. Tahimik lang pero may ibubuga. Tahimik lang pero kumikilos. Diba, hindi pa gumagawa ng fake news. Tingnan nyo, napasama ba si Benhur Abalos sa mga fake news? Diba wala? Diba hindi? Kasi hindi yung pag-uugali ni, siguro I think I will proclaim, Senator Benhur Abalos. Kasi mga minamahal, yung pagiging DILG secretary niya, pwede niyang gamitin yun Diba? Strength niya. Like, ako nung naging DILG ako, ganito, ganyan. Pwede siya magbuhat ng bangko doon. Pero hindi niya ginawa, mga minamahal. Kasi meron siyang pinanghahawakang pangalan. Like, ito, nung ako ganito,
Yun lang, yung sa sarili niya lang. Pero yung kanyang posisyon, yung ginamit niya para, di ba, magpasikat, never niyang ginawa. That's why, and that is the reason why I like Benhur Abalos. Tahimik lang pero sumisigaw ang gawa. Yan yung totoong ano. Yan yung totoong tahimik lang at sumisigaw yung gawa. Hindi yung katulad kay Mark Villar. Di ba? Magiging 20 minutes na lang daw ang biyahe. Tapos nung natapos yung termino ni Digong, talagang literal na tumahimik lang. Kagaya sa sinasabi ni Camille Villar, bagong boses. Paano naging bagong boses? Ha? Kung bagong boses yan, dapat sana bagong politician ka. Bagong boses pero nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pumasok na sa Senado, bagong boses ba yan? Pinagloloko ata tayo ni Camillot. So ngayon, sabi dito, Abalos said the recovery such a large amount of shabu is proof that the government campaign against illegal drugs is on the right track. Imagine nyo pasalamat na din sa ating gobyerno, and especially kay Benhur Abalos. Sinasabi nila na, presidente natin, vangag. Pero nung mga panahon na sila ay naglilingkod, yung panahon nila Duterte, every time mga minamahal na may nahuling droga, pinapakita ba yung pagsunog? Sige nga, tanong lang, pinapakita ba nila yung pagsunog? Kasi as far as I know, mukhang limited lang yung pinapakita nilang balita sa mainstream na sinusunog yung mga droga. Limited lang. Not unlike dito sa Bagong Pilipinas. Pag may nahuli, sunog, video, ganun. Ganun yung atake. Diba? With legit na transparency, literal. Kasi nakikita ng sambayan ng Pilipino. Yung operation, walang mga nadadamay na inosenteng tao. Diba? Kaya nga, nung inendorso ni Leni Robredo, itong si Benhur Abalos, malaki yung aking kasiyahan sa aking puso. Nasa right track talaga si Ma'am Leni. Sinuportahan niya kasi kilala niya si Benhur. Alam niya na may magagawa pa itong si Benhur Abalos. Alam niyang mas marami pa itong maitutulong sa ating bansa. Ito yung dapat na pinapasok sa Magic 12. Hindi si Camille, hindi si Bato, hindi si Rodante Marcoleta, hindi si bigyan ng jacket yan. Hindi yan. Ang ipasok natin yung may credibility. Yung may sense na maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Yung meron nang naipakita, yung meron pang magagawa. Yung meron pang mas maitutulong. Ganun dapat. Diba? Alright, mga minamahal. Bakit si Benhur ang aking senador? Kasi si Benhur lamang po, mga minamahal, ang nagpatunay sa akin na kahit ikaw ay baguhan pa lang, meron ka at kaya mong makipagsabayan sa mga datihang politician sa pamamagitan ng credibility at accountability. Alright, yun lamang po. Ingat mga kababayan. Benhur po, huwag niyong kalilimutan, #1 sa balota.